Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ialay natin ang misa ngayon para sa inyong family, para sa inyong personal intention, at para sa inyong karamdaman. We ask God to heal your sickness and also provide what you need. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang inyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sinabi ni Job, "Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan, at sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusig? Waring kayo itong Diyos? Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitalat maisulat, at ito ay magawang buong sa isang buong aklat, at sa bato'y may ukit itong mga salita ko, upang sa habang panahon, mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik, namamasdan ko na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin,
Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakamti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panjapag. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila makakamit nito, manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, na lalapit na ang paghari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pagkatandaan ninyo,
ninyong nalapit na sa inyo ang paghari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa badyang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali na. Ngayon po, magandang summit na meet. Ala ko ay tanghali na kasi nagutom na ako. Nagutom na ba po kayo? Alas 11 na malapit na, alas 10 lang po. At mahabang pagbasa ngayon, hindi kaya ko na mahinga. Kaya walang homily po. Gusto niyo ba walang homily? Pwede ba? Pwede? Okay. Pero konti lang ha. 1 oras lang po ang homily ko. Sa unang pagbasa ngayon po ay si Job. Si Job ay ang banal tao, ang matuwid na tao. Di ba? Tama ba? Pero nagdusa siya. Bakit? Bakit ang banal na tao, ang matuwid, ay nagdusa po? Bakit siya nagdusa? Ay dapat mga kasalanan, dapat ang mga masama ay magdusa sila, ay bahala sa sila, di ba? Dapat naman magdusa sila. Pero ang banal ng Diyos ay magdurusa din. Bakit po? Hindi ko alam po. Pero yan ay tawag subukin, di ba? Sinusubok siya ng Diyos. And kahit nagdusa siya, kahit nahirap siya, pero hindi siya nagmura sa Diyos. Pero magpapuri pa, magsalamat pa siya sa Diyos. Sinabi niya po, from Lekot po, mahubat na ako galing sa, English lang ha, mas madali, di ba? Lekot, I come out from the womb of mother. And Lekot, I will return. The Lord give, and the Lord will take it away. Blessed be God forever. Blessed ay praise be to God. Thanks be to God. Diba? Ganyan po. Gusto kong magtanong sa inyo din po. Ay kayo nagsisimba. Ibig sabihin po, may pananampalataya kayo sa Diyos. Ibig sabihin ay bana din kayo. Diba? Mabuti din po kasi magsimba kayo sa Diyos. Maraming po nagsimba araw-araw. Pero nagsasakit din. Ay nagdusa din. Di ba? Meron ba? O mahirap din. Di ba? Bakit po? Hindi ko alam. Bakit? Ang tanong nito, bakit ang matuwid ay magdusa? Diba? Pero, mabuti po. Kasi may gantimpala. What I say, sinubukan siya ng Diyos. And mas talaga mahirap kung magdusa pero walang
pag-asa. Diba? Walang pananampalataya. Kung walang pananampalataya, ay walang pag-asa. O matakot tayo kung magdusa, kung sacrifice, pero walang pag-ibig, walang kahulungan. Diba? Pero si Job nagdusa siya. Pero magpapuri pa, magsalamat sa Diyos pa. At ngayon po, umaasa siya sa Diyos. Diba? May pag-asa siya. Sinabi niya po, saan dyan? Wala na. May pag-asa siya na parang sa glory, sa buhay na walang hanggan. Ay sa glory of God. Kaya sinabi niya po, siya'y aking mamamasdan. Alam mamamasdan po? Siya'y ito Diyos po. Diyos ang aking mamamasdan at mukhang makikita. Makikita ko ang Diyos. Diba? Sa sarili nga mata at di ng sinumang iba, ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya. Diba? Ibig sabihin po, may pag-asa sa glory, sa kantimpala, sa Diyos, sa kaharian ng Diyos. Doon po ay mag-enjoy, may kasayahan, magpasawalang hanggan. Opo, ngayon, nagdudusa siya. Diba? Kaya, kung may pananampalataya, may pag-asa sa Diyos. And siyempre po, Pinoy kayo po, sinabi, ang Philippine ay Kristiyanong bayan. Tama ba? Lahat kayo ay Christian. Sino po ay Buddha? Sino po Muslim dito? Meron, pero konti lang. Halos lahat kayo ay Christian. Pero ang buhay ay parang hindi Christian po. Maraming nabubuhay ng walang pananampalataya. Walang pananampalataya, walang pag-asa. Ay hindi sila magsimba. Diba? Marami po. Maraming nagdurusa, mahirap din. Pero walang pag-asa. Bakit? Kasi walang napahayag ng salita ng Diyos sa kanila. Kaya sa Ebanghelyo ngayon po, tinatawag ni Jesus, isinusugo ni Jesus ang 72 alagad niya para ano po? Para magpahayag ng salita ng Diyos. Diba? To work for the kingdom of God. Yan ay ginawa ni Jesus. Lahat tayo po ay tinatawag din, isinusugo tayo din ng Diyos para manggawa, para magpahayag, magsalita ng Diyos sa iba. Yan ay tungkulin natin. Yan ay napakakailangan, important paggawa natin para sa iba. Malinaw ba po kayo? Malinaw ba po ang salita ko? Totoo? Parang antok na kayo? Opo. Parang tulog na kasi. Tama ba? O nagutom na? Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya na po. Alam ko naman. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang makaloob ng inyong pagpapalang sa amin umaagos sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinakbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilang ang sa inyo likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin inyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng inyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiagwit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, pinarakilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming bana ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong bana ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y matay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inialay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong inarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulusin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sindin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sala ng masama, pagkaroban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sala ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pakaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sangang landas ay may kahirapan, kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw. O kung ikaw sa bigat ng inyong pasang, Panginoon ang balingat, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, awahin bigat ng inyong pasanin ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Isang paglalayag ang buhay, maalon ang dagat at may kalaliman.
pasanin ay aking pag-aganig. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayon ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos na ating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ikaapat, ngayong Sabado, 5 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan.
Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging mawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong benediction sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal na gamit, ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. O Inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihahandog, ihatid